Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is March 3, 2024. So, ngayong araw is ipagpapatuloy natin yung ating nasimulang series nitong mga nagdaang araw or yung series na tatalakayin natin para isang buong linggo. So, yung series na yun is yung Experiencing God Peace or na-experience natin yung peace na pagkaloob sa atin ng ating Panginoon, yung peace na binibigay sa atin na puso, sa isip, yung peace na sa puso na hindi na tayo makakaramdam ng mga lungkot, yung pangamba, or sa isip na kapayapaan na di na tayo mag-iisip ng panganib or anumang future na pwede mangyari sa atin. So, ayun, experiencing God peace. So, sa Bible verse na ating tatalakayin, ito ang Acts chapter 16 verse 25. Ang sabi dito sa English Standard Version, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoner were listening to them. Sa Tagalog, nang maghating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno ng Diyos. Ang nakikinig naman ay ibang mga taga-bilanggo. So yung Bible verse na to ay nakatutok or dun sa dalawang tao na sila Pablo at si Silas na umaawit ng mga worship song, yung mga song na parang sa Panginoon. At yung mga nakikinig dito is yung mga bilanggo. So yun, kailangan nating panalangin kahit sa kanta na yan, panalangin na rin yun. So sa ating Bible verse or para lumawak, so umako na tayo ngayon sa ating application at teaching. Ang una sa ating teaching ay peace come from knowing God's will. Yung kapayapaan ay dumarating pag nalaman natin kung ano ba yung will ng ating Panginoon. Ano ba yung kagustuhan, yung utos, yung mga yan, yung kagustuhan ng Panginoon. Darating yun, yung kapayapaan pag nalaman natin yun. Sa pangalawa, peace come from being in the center of God's will. Yun, dumarating yung peace or yung kapayapaan kapag napupunta tayo or nalalaman natin yung kalagitnaan ng gusto ng Panginoon. Ano ba yung kagustuhan ng Panginoon para sa atin, para sa mundong ito. Sa last sa ating teaching, peace come from the worship of God. Yung kapayapaan or yung peace ay dumarating kapag nag-worship tayo sa Panginoon. Kaya doon sa Bible verse natin nilakay natin, Paul and Silas were praying and singing hymn to God. Yun, nag-worship sila. Ayun yung kind of worship na sinasabi dito na ating gabi na, di ba? Kaya kailangan din tayo, kaya sa church natin, di ba, may worship doon. Yun, kailangan buong puso natin itong ibigay at ialay sa Panginoon. Sa unang ating application, know God's will. Yun, alamin natin kung ano nga ba yung will ng ating Panginoon. Will niya sa mundong ito, will sa atin, sa buhay ng mga tao, will sa mga Kristiyano. So, sa pangalawa, be at the center of God's will. Yun, kailangan alamin natin or mapunta tayo dun sa will, center of God's will, anong kalagitnaan or ano nga ba yung pinaka main point ng will ng ating Panginoon. Makaisa tayo doon, makaisa tayo na gawin, makaisa na sundin yung mga will ng Panginoon. Alamin natin yon. And sa last sa ating application, worship God regardless of the situation. Yun, mag-worship tayo sa Panginoon regarding to sa ating mga situation, kahit na yung situation natin is malungkot, situation natin may problema, situation natin is masaya. Yun, mag-regard tayo dun sa situation na meron tayo para doon sa mag-worship sa Panginoon, para alam din natin yung tinadalangin natin sa Kanya. Sa ating discussion,
Why is being at the center of God's will important to experience peace? So yun sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para makashare tayo ng ating word of God, especially yung ating kasagutan. So ayun lang po, maraming salamat sa panonood. Naway may natutunan tayo sa ating panonood, and God bless all.